Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, August 7, 2026. Ako si Stanley Gahete at ito ang Balitang A to Z. Maleta Boys, inaresto sa kasong perjury. 4 sa kanila, binawi ang aligasyon kaugnay sa multi-million peso kickback sa flood control funds. BP Sara Duterte, hinamon si Secretary Gilberto Teodoro na pangalanan ang mga opisyal ng gobyerno na umano'y kakampi ng China. 5 kabaong na may kalakip na larawan at anti-China message iniwan sa magkakahiwalay na lugar sa Metro Manila. Sa palakasan, Alex Ayala, Venus Williams tandem, laglag sa Canadian Open Doubles. Sa kakaiba, paano nga ba mag-yoga sa space? Silipin. At sa balitang showbiz, Chris Aquino nagbabalik at may bagong role sa Netflix. Magandang gabi, ang pinakamalaking balitang ating tinutukan ngayon. Ang Maleta Boys na tinaguriang Brave 18, naging Brave 14 na lamang at ngayong Biyernes nga ng gabi, 10 sa kanila ang nasa kustodiya na ng pulisya. Inaresto ng pulisya ang Maleta Boys sa kasong perjury, pero ilan sa kanila ay hindi pa naproseso ang piyansa. Binawi naman ng 4 na Maleta Boys ang kanilang naunang alegasyon laban sa matataas na opisyal ng gobyerno na tumanggap umano ng kickback sa flood control projects. Narito ang ulat. Binasahan ng Miranda rights at isinailalim sa kustodiya ng pulisya nitong Biyernes ng gabi ang 10 sa tinaguriang Maleta Boys. Ito'y matapos hindi makumpleto ang kanilang bail processing para sa mga kasong perjury sa Las Piñas. August 4, naglabas ang Las Piñas Court ng warrants of arrest laban sa orihinal na 18 Maleta Boys para sa 4 na counts of perjury bawat isa, kung saan kabuuang 72,000 pesos ang piyansa para sa bawat akusado. August 7, maaga pa lamang ay nasa Las Piñas na ang grupo kasama ang kanilang abogadong si Levito Baligod para asikasuhin ang bail. Sinabi ni Baligod na siya ang sumagot sa malaking bahagi ng pampiyansang grupo na umabot umano sa mahigit 1 milyong piso. Pero sa latest reports, 3 Maleta Boys lamang ang nakapagpiyansa samantalang hindi na kompleto ang bail requirements ng 11. Dinala ang 10 sa Las Piñas City Police Station at posibleng manatili sa kustodiya. 4 sa orihinal na 18 ang bumawi sa kanilang mga naunang pahayag laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez, dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at iba pang personalidad. Ayon sa 4, hindi totoo ang ilan sa mga nauna nilang aligasyon. Inako din nila na may mga pangako umano ng financial assistance at seguridad nang lagdaan nilang naunang joint affidavit. Habang itinanggi naman ni Baligod na tinuruan niya ang grupo na magsinungaling at sinabi niyang ang tulong na inalok niya ay para sa mga pangangailangan ng kanilang pamilya. Dahil sa pagbawi ng 4, binawi na niya ang pagiging abogado sa 4 na nag-recant. Samantala, hindi na nagulat si Senator Erwin Tulfo sa pagbawi ng 4 na umano'y dating bodyguard ni ex-lawmaker Zaldico sa kanilang mga naunang pahayag. Kabilang si Tulfo sa mga personalidad na inakusahan ng grupo na umano'y tumanggap ng pera mula kay Ko. Siguro po nakonsensya din po siguro dahil nakita nila sa... Kasi kung talagang totoo yung sinasabi nila, hindi siguro ganun kadaming demanda ang aabutin nila. Halos lahat na binanggit nila, nagdemanda including myself. Dahil dito, naghain si Tulfo ng grave oral defamation complaint. Hinamon naman ni dating Congressman Ace Barbers ang 4 na nag-recant na Maleta
Maleta Boys na pangalanan kung sino ang nagtulak sa kanila na maglabas ng mga aligasyon laban sa matataas na opisyal, kabilang si Barber sa mga personalidad na idinawit ng grupo. Lumalabas na yung katotohanan. Sila mismo nagsabi na merong nagtutulak sa kanila, merong gumawa ng kanilang joint affidavit, at merong nagsasabi sa kanila na itong sabihin. Pangalanan nyo. Sino yung mga yan, no? At kung kayo ay may ebidensya, ipakita nyo. Inakusahan naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na nasa likod umano ng pagbawi ng 4 na Maleta Boys sa kanilang mga naunang pahayag. The camp of former Speaker Romualdez, his lawyers, his strategists, his advisors, yung mga tumutulong sa kanya, makikita mo talaga how desperate that camp is to take away the witnesses against them because we have built a solid case already. Habang binawi na rin ni dating Senator Antonio Trillanes IV ang sarili niyang mga kaso laban sa 4 na bumawi ng pahayag. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na otomatikong nawala ang lahat ng kasong kinakaharap ng Maleta Boys, lalo't may iba pang mga reklamo na nauna nang inihain sa mga korte. Formal nang ipapasa ng Senate Blue Ribbon Committee sa Office of the Ombudsman ang investigasyon sa mga umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon kay Committee Chairman Senator Erwin Tulfo, napagkasunduan ito sa pulong nila ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla at Senate President Sherwin Gatchalian. Paliwanag ni Tulfo, marami ng kasong kaugnay ng flood control ang hawak ng Ombudsman, kabilang ang mga isinumite laban sa ilang mambabatas, contractor at matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon pa kay Tulfo, hiniling din ni Remulla na ipaubaya na sa Ombudsman ang mga kaso para hindi magkapatong o magbanggaan ang kanilang mga investigasyon. Ipapasa rin ng Blue Ribbon Committee ang mga dokumentong nakalap nito kaugnay ng investigasyon sa flood control projects. Habang hindi na rin pakikialaman ni Tulfo ang investigasyon ni Senator Ping Lacson sa umano'y korupsyon sa public works sa Taguig. Samantala, sinabi ni Tulfo na magbubukas ang komite ng bagong investigasyon sa isa pang umano'y anomalya na kinasasangkutan ng isang mataas na opisyal. That's what he said, na gusto niya kung pwede para hindi na baka bumangga pa doon sa investigation nila. Kasi ganun din naman, di ba? Mag-i-investigate ka. If you're fact-finding ka, you're investigating also. We're still gathering information. Don't want to make any comment. Ayoko na pangunahan, pero definitely. No, ginagamit po natin lahat every day. Hinamon ni Vice President Sara Duterte si Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. na pangalanan ang mga opisyal ng gobyerno na tinutukoy nitong umano'y kumakampi sa China sa gitna ng issue sa West Philippine Sea. Gate ni VP Sara, hindi dapat magbitaw ng ganitong akusasyon ng walang tinutukoy na pangalan. Nauna nang sinabi ni Teodoro na dapat isiping magbitiw ng mga opisyal na ayaw sumunod sa polisiya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Binatikos din ni Davao City Representative Paulo Duterte si Teodoro at sinabing hindi dapat magpatupad ng loyalty test sa mga halal na opisyal. Habang tinawag naman ng Malacanang na very alarming ang pahayag ni Paulo tungkol sa usapin ng loyalty sa Pilipinas. Samantala, bumuelto naman si Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral J. Tariela sa hamon ni VP Sara na pangalanan ang mga opisyal na maka-pro-China. Ayon kay Tariela, wala umano siyang listahan pero iginit nito na ang sino mang opisyal na hindi magsalita sa panggigipit ng China sa West Philippine Sea ay isang malaking kalapastanganan sa bansa. Apat na ang kumpirmadong nasawi bunsod ng epekto ng bagyong Luis, Maymay at pinalakas na habagat. Ayon po yan sa Office of Civil Defense. Naitala rin ang ilan pang pagguho ng lupa sa Benguet, habang mahigit sa 132,000 na ang apektadong residente bunsod ng matinding sama ng panahon. Ang detalye sa balitang A to Z ni Naomi Almohano.
Ito ang mga eksena ng gumuho at tabunan ng lupa ang bulaluhan na ito sa Silan, La Trinidad, Benguet noong Huwebes, August 6. Dalawang naiulat na nasawi rito habang isa naman ang sugatan. Ayon sa alkalde ng La Trinidad, first time nakapagtala ng ganitong klaseng insidente sa lugar. Ngayon po dahil po siguro sa lakas po ng ulan na talagang binagsak talaga po siguro bumigay na po yung lupa dito. Patuloy po yung clearing operations po natin doon. Bagsakan po doon is a restaurant. So yung mga victim po doon actually is yung mga crew. Ayon sa tala ng Office of Civil Defense, nasa 4 na ang kumpirmadong nasawi bunsod ng combined effects ng Bagyong Luis, Maymay at pinalakas na habagat. Kabilang dito ang 2 magkapatid na biktima ng rock slide sa Rodriguez, Rizal. Habang nilinaw naman ng OCD ang kaibahan sa tala ng Philippine National Police at kanilang ahensya tungkol sa death toll. Tama rin naman yung sa PNP and tama rin yung sa numbers namin na 4 based sa report ng NDRMC. Kailangan talagang may kinalaman po siya sa bagyo. Hindi po siya self-inflicted like hindi po siya lasing, tas nadulas, tinangay ng ilog. Nakapagtala rin ng iba't iba pang pagguho ng lupa o landslide sa probinsya gaya sa Sadyatan, Wangal, La Trinidad, Benguet. Sa Manyacan, Benguet, bagaman walang nasugatan o nasawi, 4 na pamilya ang nalagay sa panganib nang mag-collapse ang bahagi ng hillside dahil pa rin sa patuloy na pag-uulan. Be cooperative lang po sa ating mga authorities na once sinabi po nila na mag-evacuate, maging maalam po tayo sa lugar natin na check po natin kung landslide prone area po ba yung lugar natin. Mahigit 132,000 ang apektado ng combined effects ng Bagyong Luis, Maymay at Enhanced Habagat o katumbas yan ng mahigit 39,000 na pamilya mula Regions 1, 2, 3, 5, 9 at Cordillera Administrative Region. Patuloy ding humina ang Bagyong Maymay hanggang sa maging low pressure area na lamang ito. Tuluyan na nalusaw itong low pressure area na ito at nag-join na dun sa circulation o yung sa monsoon flow o yung monsoon o yung habagat na pinapalakas ng isa pang bagyo na may international name na Dolphin. Gayunpaman, pinag-iingat pa rin ang publiko sa malalakas na pag-ulan sa mga susunod na araw dulot pa rin ng habagat. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Binanata naman ni Palace Press Officer Claire Castro si Vice President Sara Duterte matapos siyang sabihang maging mas professional sa trabaho. Giit ni Castro, ang tunay na professional ay nakikita sa gawa at hindi sa salita lamang. Ayon sa Palace official, kapag hindi umano masagot ni VP Sara ang mga isyong ibinabato sa kanya, nauwi ito sa personal na atake at mga paratang na walang basehan. Nauna nang binatiko si Castro bilang nonsense at baseless ang pahayag ni VP Sara na umano'y tuta ng Marcos administration ang International Criminal Court. Ang isang leader na professional ay nananatili sa bansa upang mamuno, lalong-lalo na sa oras ng kalamidad. Sumusunod sa batas at hindi gumagamit ng dahas. At humaharap sa mga akusasyon gamit ang malinaw na ebidensya sa halip na pag-iwas o paninira sa administrasyon. Tumutulong sa pag-unlad at hindi nagiging dahilan ng pagbagsak ng pamahalaan. Kung susuriin ang mga pamantayang ito, malaki ang kakulangan ng Vice Presidente sa pagpapakita ng tunay na profesionalismo at pananagutan sa publiko. Kinumpirma ni Senator Erwin Tulfo na nag-file ng medical leave si Senator Loren Legarda mula August 3 hanggang 5. Ito'y matapos kumpirmahin ng National Bureau of Investigation na umalis ng bansa sina Legarda at ang anak nitong si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon kay Tulfo, nakapagpaalam naman umano si Legarda at nakapaghain ng leave of absence. Dahil dito, hindi nakadalo ang senadora sa isang pagdinig nitong linggo. Samantala, wala pang kumpirmadong impormasyon si Tulfo kung babalik na sa bansa si Legarda sa susunod na linggo, habang hindi rin nilinaw kung anong uri ng medical condition ang dahilan ng leave. Kaya nga po, nung hearing po nung kuan, wala po siya, absent po siya. Hopefully ho, nakabalik po siya. medical, sorry kung... wala naman nung binanggit ko anong klase, basta sinabi lang ho, medical leave. Tuloy ang investigasyon ng National Bureau of Investigation sa umano'y planong sirain ang pangalan ni Executive Secretary Ralph Recto
kahit nasa labas ng bansa si Batangas Representative Leandro Leviste. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, hindi makakaapekto sa fact-finding investigation ang pag-alis ni Leviste. Kaugnay niyan, magpapadala sa Lunes ang NBI ng subpoena sa 4 na abogadong umano'y kabilang sa iisang law office. Ayon kay Matibag, sila umano ang sangkot sa paghahanda ng mga affidavit na gagamitin para siraan si Recto. Hinamon din ng NBI sina dating Congressman Jing Paras at Leviste na diretsong sagutin kung nakipag-usap sila sa mga individual na iniuugnay sa umano'y plano. Giit ni Matibag, mahalaga ang malinaw na sagot para matukoy kung may kinalaman o wala ang mga ito sa aligasyon. Samantala, kinumpirma ng NBI na umalis ng bansa din si Leviste noong August 2, isang araw bago ma-serve sa kanyang kampo ang subpoena. Patuloy naman ang case build-up kabilang ang pagkuha ng karagdagang testimonya at pagsusuri sa documentary at digital evidence. 4 na abogado yung directly involved. Sila yung naghahanda ng affidavit para dun sa mga gagamitin na maninira kay Secretary Ralph Recto. So yung 4 na abogado, papatawag natin. They belong to one law office. Monday po i-issue also. Sa Monday namin ipapadala. Mga ka-A2Z, kapit po dahil good news. Posibleng bumaba ng hanggang 5 piso kada litro ang presyo ng gasolina at diesel sa susunod na linggo. Ayon sa mga kumpanya ng langis, humupa ang presyo ng langis sa world market dahil sa panibagong pag-asa magkakaroon ng diplomatikong negosasyon sa US-Iran conflict. Nakatulong din umano ang mas malakas na piso kontra dolyar para mas mapababa ang posibleng presyo ng fuel sa bansa. Gayunpaman, nananatiling volatile ang oil market o pabago-bago ang presyo dahil sa patuloy na supply disruption sa Middle East at pagbaba ng Russian fuel exports. Nitong linggo, bumaba na ng 60 centavos hanggang higit 2 piso kada litro ang presyo ng petrolyo. Ay nako, sa mga nag-abang po sa kanilang game, natapos na ang doubles campaign ni na Alex Ayala at tennis legend Venus Williams sa Canadian Open. Tinalo sila ni na Lyudmila Samsonova at Miyu Kato sa round of 32 sa Toronto. Nakapantay pa sa 4-4 sina Ayala at Williams sa opening set, pero kumawala ang Russian-Japanese pair at nanalo ng 6 na sunod na games. Sinubukan pang humabol ng Filipino-American tandem sa second set, pero hindi na nila naagaw ang kontrol ng laban. Second time pa lang magkapare sa double sina Ayala at Williams. Tapos na rin ang Toronto campaign ni Williams habang magpapatuloy naman si Ayala sa singles. Haharapin ni Ayala si Cathy McNally sa third round sa Sabado po ng umaga Philippine time. Kaya naman, good luck at laban, Alex! Queen supporting Queens. Ibinahagi ni Miss Universe 2018 Catriona Gray ang ilang larawan kasama ang mga bagong nanalo sa Miss Globe Philippines, Sasha Lacuna at Miss International Gwendolyn Soriano noong Hulyo. Sa kanyang social media post, binati ni Catriona Gray ang bagong koronang Binibining Pilipinas Globe 2026 at maging si Binibining Pilipinas International. Habang agaw pansin rin ang suot na gown ni Catriona dahil sa stunning ito na suot na floral baby pink. Habang hiniling ni Catriona ang pinakamabuti para sa dalawang beauty queens sa kanilang panibagong journey. Susunod, 5 kabaong na may kalakip na larawan at anti-China message iniwan sa magkakahiwalay na lugar sa metro. At sa balitang showbiz, Chris Aquino nagbabalik at may bagong role sa Netflix. Abangan ang kompletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A2Z. Magkakahiwalay na kabaong ang natagpuan sa ilang bahagi ng Metro Manila madaling araw ng Biyernes. Kabilang sa mga lugar ang Boy Scout Circle sa Quezon City, Barangay Bel Air sa Makati at 7th Avenue sa Caloocan. Sa Quezon City, isang puting van na walang plaka umano ang nag-iwan ng kabaong bandang 2:30 ng madaling araw.
Ayon sa barangay, walang bangkay sa loob nito kundi mga larawan ng 2 individual, kabilang umano ang isang Chinese minister. Sa Makati naman, may mga larawan naman ng 3 individual sa kabaong kasama ang pulang bandila na may kalakip din na mensahe patungkol sa Chinese Communist Party greedy, habang isa pang kabaong ang natagpuan sa Caloocan. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad kung magkakaugnay ang mga insidente at kung sino ang nasa likod ng pag-iwan ng mga kabaong. Wala po, wala pong pagkakakilanlan yung mga mga nagbabae. Pagbaba po nila, sabay tinanong lang sila nung TTMD bakit nila nilagay. Ang sagot lang po sa TTMD, babalikan din po nila. Yun lang po ang sagot. Sabay alis. Wala pong tao, picture lang po. Ang explain po sa akin ng mga kasamahan ko nung minister ng China yung picture na nakalagay sa kabaong. Arestado ang 7th most wanted sa Eastern Police District dahil sa pangmomolestya sa isang 13 anyos sa Marikina City. Ayon sa Marikina PNP, dati nang nasangkot sa kaso ng pang-aabuso ang sospek. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Arestado ng Marikina Police ang isang 41 anyos na lalaki Lunes ng hapon, August 3. Sa bisa ito ng warrant of arrest na inilabas ng Marikina Prosecutor's Office sa kasong acts of lasciviousness. Ito po ay top most wanted person, number 7, district level. Nangyari ito noong August 3, 4:30 p.m. Ito po ay ginawa niya sa isang 13 years old na babae, grade 6. Ayon sa Marikina PNP, may dati ng kaso ang sospek. Bukod sa itong nangyari dito sa Marikina, meron pang nangyari sa ibang lugar. So ganoon din po, sexual din na pang-aabuso. Nakapagsumbong ang biktima sa kanyang guro at dahil dito, kinausap ang mga magulang. Ayon naman sa sospek, wala po akong ginawa. Sana makontribute sila sa ginawa nila sa akin. Bili ng kapulisan sa mga magulang, huwag maging kampante sa mga kasama sa loob at labas ng tahanan. Sa mga magulang, supervise. Subaybayan natin yung ating mga anak. Encourage natin na magsalita kung meron sila mga nararanasan ng mga ganitong mga pang-aabuso. Mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Child Abuse Law ang sospek na may piyansang 200,000 pesos. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Welcome kay Senator Risa Hontiveros ang formal na hiling ng United States na i-extradite si Apollo Quiboloy para harapin ang mga kaso rito. Ayon kay Senator Risa, panahon na para managot si Quiboloy sa mga lugar kung saan umano niya ginawa ang mga krimeng ibinibintang sa kanya, kabilang ang child sex trafficking at bulk cash smuggling. Sinabi ni Hontiveros na narinig na ng Senado ang mga testimonya ng mga babaeng umano'y na biktima ni Quiboloy. Hinimok din niya ang Department of Justice na pabilisin ang proseso ng extradition. Ayon pa kay Hontiveros, dapat mawalan na ng impluwensya si Quiboloy sa bansa para hindi na umano maharas ang mga survivor na nagsalita laban sa kanya. Dapat wala na talagang matirang kahit katiting na impluwensya si Quiboloy dito sa ating bansa. Yung patuloy na presensya niya dito sa Pilipinas ay nagpapalakas pa ng loob sa mga natitira niyang mga followers na harasin yung mismong mga victim survivors. Naharap sa siyam na kaso ng Graft Tarlac 3rd District Representative Noel Bong Rivera kaugnay ng umano'y conflict of interest sa mga infrastructure project. Inihain ang mga kaso ngayong Biyernes, August 7 at naraffle sa 6 na division ng Sandigan Bayan. Sa iba pang balita, nahaharap sa 2 kaso ng paglabag sa Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law si Colonel Roy Papica Abad ng Armed Forces of the Philippines. Naka-assign si Abad sa 1304th Philippine Navy Dental Dispensary. Nahain ang mga kaso laban sa kanya sa 3rd at 6th Divisions ng Sandigan Bayan. Mga ka-A to Z, sensitibo pong balita.
Patay ang 7 individual sa pamamaril ng isang 14 anyos na estudyante sa Nonthaburi, Thailand gamit ang baril ng kanyang lolo bago rin niya kitlin ang sarili niyang buhay. Nangyari ang pamamaril Biyernes ng umaga sa Dev City Nonthaburi School malapit sa Bangkok. Ayon sa mga otoridad, 5 guro at school staff ang napatay sa paaralan. Bago ang pag-atake sa paaralan, pinatay din umano ng sospek ang kanyang lolo at lola sa kanilang bahay, habang hindi naman bababa sa 23 ang nasugatan sa pamamaril. Patuloy pang iniimbestigahan ng Thai authorities ang motibo sa pag-atake. Noon shower gym, ngayon naman pati yoga. Ibinida sa isang French astronaut na si Sophie Adenot na tinapos niya ang araw sa isang relaxing yoga session habang nasa International Space Station. Sa kanyang yoga session na ibinahagi sa Instagram, nagpalutang-lutang at nagpaikot-ikot siya sa ere, isang paraan umano para makapag-relax matapos ang isang araw na trabaho kahit nasa orbit ng Earth. Amazing yoga! Mga ka-A to Z, isa rin ba kayo sa nagulat, na-excite at natuwa ngayon sa bagong inilabas ng Netflix sa social media? Balik screen kasi ang queen of all media na si Kris Aquino sa bagong promotional role para sa Netflix. Ipinakilala ang kapamilya host and actress bilang Chika o Chief Head of Insights and Content Analysis. Sa inilabas na video, nagbigay si Kris ng kanyang diretso at makulay na comments sa ilang Filipino titles nag-streaming platform. Kabilang dito ang A Secret in Prague, Blood vs. Duty at The Master Cutter na binigyan niya ng sariling Kris Aquino Approve na evaluation. Mula sa mga hirit na nakakaloka hanggang love, 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 muling ipinakita ni Kris ang kanyang trademark na prangka at entertaining na personality sa mundo ng entertainment industry. Sa aming pagbabalik, 5 taon, isang misyon. Tibay ng loob at pagmamahal ipinamalas ng kauna-unahang engineer ng pamilya, Harry. Susunod na yan dito lamang sa Balitang A to Z. Hindi biro ang ilang taong ginugugol sa pag-aaral ng marami. Pero mas hindi biro ang pagsabayin ito at ang responsibilidad sa pamilya. Yan ang ipinamalas na tibay ng loob at pagmamahal ng ngayong Industrial Engineering graduate mula sa De La Salle University, Dasmariñas. Siya lang naman kasi ang kauna-unahang engineer sa kanilang pamilya. Ang kwento ng inspirasyon at pangarap sa Balitang A to Z ni Naomi Almohan. Congratulations. Ang sarap pakinggan, fulfilling sa pakiramdam. Matapos kasi ang ilang taong pagsusunog ng kilay, paghahabol ng deadlines at pagkakabisado ng mga aralin, kaysa yang marinig at malaman na kasama ka sa mga gagraduate sa kolehiyo. Pero may masasarap pa ba sa pakiramdam kung magtatapos kang napagtagumpayan hindi lang ang hirap ng pag-aaral, kundi pati ang hamon ng buhay? Gaya na lamang ng journey ni Marian, Industrial Engineering graduate sa De La Salle University, Dasmariñas. Back in 2024, both my brother and my aunt, who was my caregiver at the time, both suffered stroke and seizures. Dahil dito, hindi naging madali ang college journey ni Marian. Bukod kasi sa demands at pagsubok ng kurso, kinailangan niya ring pagtuunan ng atensyon ng kanyang pamilya, partikular na ang kapatid na kasamang lumipad ng Pilipinas para mag-aral. So I had to take care of them in the bathroom or check to see if they were hungry. So most likely I didn't have much time to juggle school, so I was like basically sleepless at the time. There was a time when they were putting these
things at his head. And I was like, am I really gonna lose my baby brother? Am I really gonna lose my auntie? Pero sa kabila ng mga ito, hindi nagpatalo sa hamon ng buhay si Marian. Being the first engineer of my dad's side, that really will make a gigantic impact when my family hears about it, because in our islands, we don't have the opportunities to be able to do this kind of vocational subjects. Malaking bagay din aniya ang suporta ng university sa kanyang pagtatapos ngayon. The dean, as well as my professors, they were so understanding. The help of my classmates, they were the best at the time. At gaya nga ng lahat ng magulang, labis ang pagka-proud sa kanya ng kapatid, inang Pinoy at ama na Caribbean. And I know you're going to go further and you'll reach the dreams because you're a go-getter. Yeah. I am so proud of you for this, that you would have endured to the end. It's such a good feeling to look up to my sister, so I'm very happy. Kaya mensahe niya sa lahat ng mga estudyanteng may pinagdadaanan, personal man o sa academics. I did what I needed to do, and I'm done. So all I need to do now is do. Don't overthink. Graduation, simula ng bagong yugto sa buhay, bagong pakikibaka sa hamon ng pagkakataon at simula ng pagtaguyod ng pagbabago para sa ikabubuti ng lipunan. Pagbati graduates, para sa Balitang A to Z. Naomi Almohano. Nagsimula nga makansela ang klase sa lahat ng antas ng hapon ng Miyerkules at ngayong Biyernes wala pa ring pasok. Kaya naman nagtaka na ang isang estudyante dahil kahit inutos na ni Mayor Vico na walang pasok ay pinag-aaral pa rin siya ng lesson ng kanyang ama. Narito ang nakaka-GV na video. Mayor Vico yung pasok, tapos pinapaaral mo ako, di naman tayo mag-aaral. Tayo mag-aaral dito. Gusto mo masunod pag mayor ka. Mayor ka, alam mo na. Ayan, mag-aral lang. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin lamang ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Biyernes ay mula sa agricultural scientist at inventor na si George Washington Carver. Sabi niya, ang edukasyon ang susi sa pagbukas ng gintong pinto tungo sa kalayaan. At yan ang mga balitang impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Sa ngalan po ni Barbie Mulak, ako si Stanley Gahete. Maaging maalam, makialam. Magandang gabi, Pilipinas!